Hello guys, so nandito ulit tayo sa hospital clinic, pero hospital na rin to kasi malaki kasi anong tawag mo, nag-admit na rin sila ng hindi lang naman for check-up, nag-admit din sila ng tao. So kulang tayo ng iron, kaya meron tayong anong tawag nun, anemic tayo guys. So kailangan natin ng masaksakan ng chulkonche daw, chulkonche. Ay, tinignan ko sa dictionary, sa translation, ano naman, parang iron works, para siguro madagdagan ang iron natin. Kulang tayo ng ng red blood cells, kaya minsan nahihilo. High blood anemic kasi tayo guys. Ang high blood, syempre sakiran naman yun sa taba-taba, sa sobrang cholesterol, sa mga prito-prito, karne-karne, especially rice. Dito, so kailangan din natin, nung buntis tayo, hindi tayo masyadong nag-inom ng ferrous sulfate. Kailangan yun sa katawan. Tapos may iniinom ko good for 1 month. Tapos ito second turok ko after 6 months ulit. Paano ulit? Ganito pala. Maalala ko tuloy yung nanay ko nun may high blood siya, tapos high blood anemic. Tapos wala man kaming check up na ganito, kasi syempre hindi rin niya nasasabi yung nararamdaman. Akala niya pag nahihilo itulog lang, o di kaya isa lang ang alam niyang sakit, high blood lang. Pag nahihilo, mataas yata ang blood pressure ko, ganun. Yung pala, kulang na ng dugo. Tapos 2 beses siyang nasaksakan ng dugo. Kuha ko talaga yung mana talaga. Kuha ko talaga yung blood type din niya, B. Kaya naghahanap 2 beses. Naghanap din ako ng tao na mapagkuhanan ng dugo noon, isang bag. Yung isang ka-churchmate natin guys, si Kuya Joe. And then susunod na hindi siya available, yung naman, asawa ng kapatid niya, yun, nag-donate naman. Buti na lang guys, andun yung mga nagdo-donate, kasi maalala ko yung pamangkin ko na nalinggi doon sa sa Bisaya, matay dahil walang mahanap na dugo. So siguro kung walang nag-donate ng dugo sa nanay ko nun, wala silang makuha, mas maagang namatay. Pero we're so lucky, at least andun yung mga may magagandang loob, napahaba pa ang buhay ng nanay ko. So yun nga, kailangan na nasaksakan ng dugo. Ngayon sinasaksakan ako ng ganyan ngayon. Yung tawag nun, pakita na din guys, yata makita. Yun. Yan. So yan yung uubusin. Good for 1 hour. Good for 1 hour yan guys. So nung nasaksakan ako ng ganyan, parang yun nga, hindi na ako nahihilo, kasi nung nasa trabaho tayo, may time na nakaupo ako, bigla akong tatayo, pipikit ako ng ganyan, parang nahihilo ako. Kaya sabi ko, ang taas yata ang BP ko. Yun lagi ang iniisip ko, mataas ang BP. Yun pala kulang na tayo ng dugo. Alala ko rin yung kasama namin sa church din na namatay yung anak, bigla lang daw natumba. Tapos hindi na rin alam yung sakit, hindi ko alam kung inutopsy o whatever, natumba daw. Yun na yung ikinamatay. Ang bata-bata pa, wala pang 20 plus yata. Kaya hindi rin biro ang sakit na to. Although tinitingnan ko rin ang mga dapat kainin, kumakain din ako ng mga ilan. Kailangan, it's not enough guys, kailangan talaga ng gamot din
Pero sa bagay, ang buhay natin hiram lang naman kahit na kung you still deserve to live, still live. Kasi may kasama nga kami na sabi niya simula nung bata pa siya, turukan na siya ng ganito. Kaya may ganun siguro tao. Matanda na rin, tumanda rin yun naman. Ngayon ramdam niya kapag wala siyang lakas at saka nahihilo, sabi niya, kailangan ko na naman pumunta ng ospital. Kailangan ko na naman ng saksakan, ganyan. Ganun pala yata, guys. Pero buti sa kanya, guys, kasi isa lang ang inaasikaso niya, ito lang. Kaya ako, high blood na nga, anemic pa. Ay, hirap. Ganun pa rin, huwag natin kalimutan mag-pray kasi yun na lang pag-asa natin. Gusto na natin madagdagan ang buhay natin, alang-alang sa mga anak na minamahal. Ganun. Magtaka ka na lang kala mo normal ka, makatayo, yun pala may mga hinaing na pala sa loob ng katawan. So kung paano ito nalaman, kinuhanan ako ng dugo, tapos yung after ng ECG nakikita nila doon kasi yung dugo ang i-examine nila kung malapot, kung malabnaw siguro, kasi hindi naman tayo doktor, guys, hindi naman natin alam ang mga, pero doon nila lahat nakukuha sa dugo lang. Doon nila nakikita kung kulang ng vitamin D, kulang ng dugo, kung mataas ang sugar, kaya may diabetic, yun lahat, guys. Tapos kung mataas ang cholesterol, bawasan ang kape, haning, mag-exercise, yung lakad-lakad, kahit hindi pawisan, at least yung katawan hindi stagnant, dapat nagagalaw. Ganun. Kaya mainam din na nagpapacheck up. Sanay kasi tayo karamihan, saka lang magpacheck up pag may nararamdaman, yung pala dami ng tabingi, ang dami ng kulang-kulang. Pero hindi mo rin masisi, guys, kung wala talagang pera, at saka hindi rin natin masisi kahit may nararamdaman, hindi na lang iniindang, hindi na lang sinasabi, kasi mahal din ang check up. Maintindihan din natin ang case ng iba, bakit sino ba ang may gusto na may nararamdaman. Pero dyan sa atin sa Pilipinas, maganda talaga yung mga mahilig dyan ng mga gulay-gulay, tsaka walang car, yung naglalakad. Wow, plus points din yun, guys, kasi more exercise, mas matibay ang mga katawan kumpara sa mga tulad ng mga kasama ko dito dati. Halos sa isa, sabi niya parang kaya naman lakarin. May sasakyan na parang medyo nagbago na ang ng katawan, kunting gawi lang, kailangan sasakay na kasi may sasakyan na yun ang gamit. Kunting buhat lang, parang hindi na kayang buhatin, sakay na sana. Yun ang parang matik na nang nangyari. Kaya minsan less tumatamad na tayo, guys, ganyan. Kaya may advantage din yung walang pera, walang sasakyan, may exercise. Pero dito sa Korea, maganda talaga din yung may sasakyan, lalo na pag taglamig, kalamigin ka talaga. Tulad ng pagpunta ko sana sa Mart noon, hindi ko kinaya, hanggang sa lang ako sa school, bumalik na ako sa bahay kasi nilamig na ako. Tapos yung paa ko halos taas na ng snow. Inisip ko parang hindi ko kayang lakarin hanggang sa Mart. Tapos yung inisip ko yung pagbalik ko, parang manigas ako, bumalik na ako. Kasi sinong tatawagan mo, hoy, balikan mo ako dito. Wala naman yung asawa ko, sana kung andyan, hindi ko na kayang maglakad, maninigas na ako. Kaya may advantage din. Kaya so yung may mga gulay dyan na samantalahin na ninyo.
talbos ng kamote, mga yan. Pang ano lang doon, ampalaya, mga green leafy vegetables. Yan. Ano, pala kasi dito, meron man, naghanap nga ako ng malunggay, kaya lang, kung meron man dry, pero wala pa akong masyadong nakita sa internet. Tapos, yung ano kasi dito, hindi nila inuulam yung bihira, yung talbos ng kamote. Ang inuulam nila is stem, kaya yun ang pag may bihira kang may makita, pag may makita, tanggal na yung mga talbos. Sleeves, sabihin ko sana. O talbos nga. Kasi yung stem ang inuulam. Mas gusto nila yun. Sa bagay yung talbos. Ano kasi yun? Madaling mabulok. Pero yung stem niya, pag kahit andyan lang, matagal. Pero marami rin siguro silang ano dito, guys. Gamot ko ininom para siya. Pandagdag ng ano kaya mga gamot kasi nila. Herbal, hindi ko man kabisado, tapos mapait ang ininom nila. Mapapait, tapos may amoy-amoy. Kaya kahit insam pa nga lang, halos hindi ako nainom. Pero may mga uminom din ng insam na hindi rin kasi match, lalo na pag high blood ka. Hindi porke mahal, at saka hindi porke sabi nila maganda sa katawan. Hindi lahat na mamatch sa katawan. May mga hindi rin tinatanggap unmatched. Pag high blood ka, pag marami rin ininom na insam, lalo rin tataas, at saka mainit yun sa katawan. Pero maganda rin sa mainit sa katawan kasi hindi ka lamigin. Yan guys, ay isang oras ito, tiis na lang, at least nalaman pa natin ang sakit natin. So pagkatapos nito siguro okay ulit, then after 6 months ganun ulit guys. Ganun na lang ang buhay natin. Parang kahit na gusto mong kainin pa lahat ng mga gulay-gulay para maging parang late na parang it's late na, nandabuan ka ng sakit na yan. Hindi mo na maano. Kaya sinishare ko habang may mga pagkakataon na magkain ng mga green leafy vegetables guys. Papakinan ninyo yan para hindi rin kayo magkaroon ng sakit na tulad ko, biglang nahihilo, akala mo pagod, akala mo gutom, yung pala anemic na. Yung anemic, nagiging leukemia rin yan tagalan. Kaya tayo sa mga minamahal, hanggat may mga gulay dyan sa paligid, huwag niyong baliwalahin. Bilis nating mag-ulam, ilahalo sa mga isda at saka karne, sardinas, kaya igisa na lang. Health is wealth. Ayan. So hanggang dun lang guys. Thank you for watching, and then God bless. Bye bye.